Simula nga nang ipakilala sa atin ang mga supernovas during Sabu D Archipelago arc, pagtapos nga ng time skip dahan-dahan muli silang nire-reintroduce ni Oda sa New World. At ang natitirang miyembro na nga lang sa 11 supernovas na hindi pa ulit binabalik ni Oda sa kwento itong si Urouge. Pero dahil nga sa mga revelations ng current arc na Elbaf arc, mukhang hindi na nga matatagalan pa at malapit na muli nating makita itong karakter na to. Recently nga ni-reveal yung pagkakaroon ng Heaven World sa Elbaf, which is matatagpuan daw ito sa pinakatuktok na parte ng Tree of Adam. At dahil nga sa nabanggit ni Lilith sa latest chapter patungkol sa mga Sky Islands, Sea Clouds at even rainbows at hovers, mukhang nasa Heaven World na nga ng Elbaf ang mga Sky Island. Kung magkataon nga posibleng dito natin makita si Urouge sa Heaven World. Bakit? Dahil saan ba natin pinakahuling namataan si Urouge? Diba sa Balloon Terminal kung saan tumalon si Kaido? Bali sa mga hindi nakakaalam, nandito nga yung lokasyon ng Balloon Terminal. Ngayon kung i-analyze nyo ngang mabuti, malapit nga lang ito sa Elbaf. At dahil nga sa nabanggit ni Gunfall during Skypiea arc na ang isang paraan daw para makapunta sa Skypiea sa pamamagitan ng island hopping, pwede ngang pumunta si Urouge sa Elbaf sa pamamagitan ng proseso na to, since malapit lang naman ito sa lokasyon niya. Sa mga nagsasabi ngang magiging irrelevant na si Urouge sa kwento at hindi na siya ipapakita pa, hindi nga ako naniniwala sa statement na to, since 2 beses nga siyang binild up ni Oda. Una itong pag-e-emphasize during Whole Cake Island arc na siya ang nakatalo kay Charlotte Cracker. At ikalawa syempre itong pagpapakita sa kanya sa pagtalon ni Kaido sa Balloon Terminal. At dahil nga sa kilala naman natin si Oda na yung formula niya ipapakita ng bahagya ang isang karakter at later on i-reveal ito sa kwento, mataas nga ang tsansa para sa akin na makikita natin ulit itong si Urouge ngayong Elbaf arc. Madagdag ko lang na yung karakter nga ni Urouge isang monk o monghe, meaning meron siyang pinipraise na Diyos. At dahil nga sa ang tema netong Elbaf arc patungkol sa Sun God, sasakto nga siya para sa arc na to. Bali isa nga lang yan sa topic natin sa video na to. At yes, ito na nga yung analysis video natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1133. At para umpisahan nga itong topic natin, syempre unahin na nating talakayin itong naging flashback ni Robin. Nireveal nga sa chapter na to na kaya pala hindi lang ang Marines at Cyberpol agents ang humahabol kay Robin, bagkos pati na mga sibilyan na wala namang alam sa nangyari during Ohara incident, dahil pala sa finrame up si Robin na siya daw ang may kagagawan ng nangyari sa Ohara. Kapansin-pansin nga rin sa naging flashback niya na to yung pag-e-emphasize ni Oda sa pagtakbo niya, which is connected nga ito sa binitawang salita ni Saul na sa ngayon daw mag-isa pa si Robin, pero eventually daw makakahanap siya ng kaibigan na ituturing siyang pamilya at mamahalin siya. So kung i-interpret nga natin itong pagtakbo niya, masasabi nating itong pagtakbo na to yung sumisimbolo ng paghahanap niya sa mga kaibigan niya na nabanggit ni Saul. At ngayon ngang nahanap niya na ito sa katauhan ng Straw Hat Pirates, dito na na-realize ni Robin yung purpose niya sa buhay. Kumbaga similar kay Kuma na ipinakita sa atin ni Oda na lagi ring tumatakbo. Kumatawan nga ito sa pagtakbo niya sa nakaraan niya papunta sa kalayaan na hinahanap niya. Speaking of Kuma, nakita nga natin sa chapter na to yung anak niyang si Bonnie na laging nakadikit kay Robin na para bang ang papel neto big sister niya si Robin. Una nakakatuwa nga at ginagawa na ni Oda na nasa tamang edad na form itong si Bonnie at hindi na siya naka-adult form dahil chronologically nga 12 years old pa lang naman talaga siya. Ikalawa nai-interpret ko nga itong pagdikit ni Bonnie kay Robin bilang representation ng pagsagip ng Straw Hat Pirates kay Bonnie sa tsansang matutulad sana siya kay Robin. Dahil kung nangyari nga at namatay si Kuma during Egghead Island arc at nag-fail itong Straw Hat Pirates sa pagprotekta sa kanya, technically nga na magiging katulad siya ni Robin. Bata pa lang wala ng pamilya at magtatago na buong buhay niya. Actually alam naman nating lahat na parang mirroring ng nangyaring Ohara incident itong nangyari sa Egghead Island arc, di ba? Ang pinagkaiba nga lang itong nangyari sa Ohara matagumpay na napatahimik ng world government ang mga scholars dito. Samantalang sa Egghead
Island naman nag-fail sila at na-broadcast ni Vegapunk ang katotohanan. Kaya naman itong pagdikit nga ni Bonnie kay Robin nai-interpret ko as representation ng dalawang bata na biktima ng world government. Sa part naman ng mga kaibigan ni Harudin ipinakita ngang nag-aalala yung mukha ni Gerd nung mabanggit ang pangalan ni Big Mom, which is understandable naman since alam naman natin na magkaibigan sila nung kabataan nila. Sa part naman ni Road na unang nambuli sa Straw Hat Pirates pagdating pa lang nila sa Elbaf, although masama nga yung ginawa niya kila Luffy, ipinakita ngang in-include pa rin siya ni Harudin sa bilang ng subordinates din daw ni Luffy. Meaning kahit ganito si Road mukhang sanay na si Harudin sa mga kilos niyang to at pwede ngang maging loophole ito sa mga susunod pa na chapters dahil yung loyalty nga niya hindi committed ng sobra kay Harudin at malamang na at some point tatry do rin sila neto. Ang update nga sa kanya tinali siya sa isang kahoy. Bali overall nga sa ilang chapters pa lang na lumalabas ngayong Elbaf arc makukonclude na nga natin na itong arc na to ang arc ng pagtupad ng mga kagustuhan o desire ng Straw Hat Pirates. Though hindi ko naman sinasabing literal ito, pero parang ganun na nga at maaaring marami pang desire ang matutupad once na mag-proceed pa ang arc na to. Ang examples nga ng sinasabi kong mga desire na natupad sa arc na to syempre una itong kagustuhan nila Usopp at Luffy during Little Garden arc na makarating sa Elbaf na nangyari nga sa arc na to obviously. Ikalawa itong kagustuhan ni Nico Robin na ma-reunite kay Saul at finally itong pagkita ni Franky sa mismong kahoy na ginamit niya para buuhin ang 1000 Sunny, which is itong Tree of Adam. Kaya naman I wonder kung may parating pang mga kagustuhan ng Straw Hat Pirates ang matutupad sa arc na to. Gaya na lang ng possible na muling pagkikita nila Shanks at Luffy since pinangako nga ito ni Luffy na once na maging kasing lakas na daw siya ni Shanks doon na daw niya ibabalik itong Straw Hat or even itong reunion ng mag-amang Usopp at Yasop dahil alam naman nating lahat kung gaano kagusto ni Usopp na muling makita itong tatay niya. Anyway, para sa inyo ba? Ano o kaninong desire pa ba sa Straw Hat Pirates ang matutupad ngayong Elbaf arc? Kung may idea nga kayo, i-comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. Bali ito na nga yung analysis video natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1133 at sana na-enjoy nyo. So yun lang, peace!